Ayan na, nagsilabasan na ang mga baho, pati isang senador umapila at isang cover-up sa bilyon-bilyong budget insertion sa DPWH ibinulgar. Ano ba ang totoo? Sabi ng Malacanang, peke lang ang mga kumakalat na dokumento. Pero si Vince Dizon, hindi raw ma-authenticate ang tinatawag na Cabral Files. Samantala, si Leandro Leviste pumalag sa mga pahayag ng DPWH. At ang pinaka-shocking, isang dashcam video ang natuklasan na ng NBI na posibleng magpabago sa buong kwento ng pagkamatay ni Cabral. Foul play ba ito o sadyang pagpapakamatay? Bakit parang may mga taong gustong ibaon sa limot ang mga sikretong dala ni Cabral? Kaya naman sa video na ito, alamin natin ang puzzle na pilit na itinatago sa publiko. Simulan na natin ang misteryo ng pagkamatay ni Cabral. Mga kababayan, kapag ang isang opisyal ay may hawak na sensitibong impormasyon at biglang namatay, laging may pero. At heto na nga, ang NBI mismo ang nagsabi na may nahanap silang bagong dashcam video na itinuturing nilang substantial o napakahalaga sa probe ng kanyang pagkamatay ni Yusek Cabral. Isipin nyo, kung ito ay simpleng kaso lang ng pagpapakamatay, bakit kailangang magkaroon ng substantial na video footage ang NBI? Ano ang nakita sa dashcam? May sumusunod ba sa kanya? May kausap ba siya bago ang huling sandali? Ang dashcam video na ito ang nagpabukas sa pinto ng napakaraming teorya. Ngayon, bakit ba mainit ang pangalan ni Cabral? Dito papasok ang tinatawag na Cabral Files. Sinasabing ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng mga listahan ng mga proyekto, kontratista at mga kickback sa loob ng DPWH. Oo, ito raw ang holy grail ng corruption sa infrastruktura. Pero heto ang twist. Si Vince Dizon, ang dating DPWH chief, ay nagsabi na hindi niya ma-authenticate ang mga dokumentong ito. Para sa kanya, parang kwentong barbero lang ang mga ito dahil walang opisyal na tatak. Pero sandali lang, hindi ba't ganun naman talaga ang mga lihim na dokumento? Hindi naman siguro maglalagay ng official corruption list na may seal ng gobyerno ang sino mang gagawa nito, di ba? Kaya dito pumapasok si Leandro Leviste at pumalag. Noong sinabi ni Dizon na hindi authenticated ang files, sumagot si Leviste. Isipin nyo, kung walang laman ang Cabral Files, bakit kailangang pag-aksayahan ng panahon na pabulaanan ito? May kasabihan tayo, kapag may usok, may sunog. At ang usok na ito ay umaabot na hanggang sa Malacanang. Ang palasyo mismo ay naglabas ng pahayag na ang mga leaked documents na ito ay nananatiling hearsay without probative value. Sa madaling salita, tsismis lang daw at hindi sapat para magamit bilang ebidensya. Pero bakit ang palasyo pa ang kailangang magsalita para sa isang namatay na undersecretary? Pansinin nyo, hindi ba dapat ay sa level lang ito ng ahensya o ng pulisya? Ito pa mga kababayan, si Senator Panfilo Lacson ay nagbabala at ang sabi niya, may nangyayaring cover-up sa DPWH budget insertions. Alam nyo ba kung gaano kalaki ang pinag-uusapan dito? Bilyon-bilyong piso. Ang teorya ng marami. Si Yusek Cabral ang nakakaalam kung saan nanggagaling at saan pumupunta ang mga insertions na ito. At nang magsimula ng mag-ingay ang ilang mambabatas, bigla siyang nawala. Nagkataon lang ba? O bahagi ito ng isang mas malaking plano para patahimikin ang sinumang magsasalita? Samantala, ibinasura ng Department of Justice ang perjury complaint ni Senator Jinggoy Estrada laban sa isang DPWH engineer. Ayon sa balita, may kinalaman ito sa mga maling pahayag o pagsisinungaling sa ilalim ng sumpa. Kapag ang DOJ na ang nagbasura, ibig sabihin ba ay wala talagang kasalanan ang engineer o may mga puwersang nagtutulak para huwag nang lumalim ang investigasyon? Ang koneksyon ng engineer na ito kay Cabral ay isa pang puzzle piece. Sinasabing ang engineer na ito ay isa sa mga tauhan na malapit sa mga transaksyong binabantayan ni Cabral. Balikan natin ang hearsay defense ng Malacanang. Sa mundo ng batas, kapag sinabing hearsay o chismis raw, hindi ito pwedeng gamiting ebidensya sa korte. Pero sa mundo ng conspiracy, ang hearsay ay madalas na tawag sa
katotohanang hindi pa kayang aminin. Kung ang Cabral Files ay naglalaman ng mga pangalan ng mga mambabatas na tumatanggap ng lagay para sa kanilang mga proyekto, natural lamang na ituring itong tsismis ng mga taong posibleng madamay. Isipin nyo, kung totoo ang mga listahang iyon, guguho ang pundasyon ng maraming politiko. Kaya ang pinakamadaling paraan ay ang sabihing hindi authenticated at walang probative value. Pero mga kababayan, paano ang NBI dashcam? Kung ang video ay nagpapakita ng ibang tao sa paligid ni Cabral bago siya mamatay, mawawalan ng saysay ang suicide theory. At kung hindi suicide, ibig sabihin ay pinatahimik siya. Sino ang may kakayahang pumatay ng isang undersecretary at gawin itong mukhang aksidente o pagpapakamatay? Hindi ba't kailangan mo ng malakas na koneksyon at impluwensya para magawa iyon at para mapaniwala ang publiko sa unang bersyon ng kwento? Di ba? Pansinin nyo, sa isang panig, naroon ang gobyerno at mga opisyal na nagsasabing, "Move on na tayo, walang foul play, walang matibay na ebidensya sa Cabral Files at lahat ng ito ay politika lang." Sa kabilang panig naman ay ang mga gaya ni Lacson at ilang mga whistleblower na nagsasabing may malaking itinatago rito, may bilyon-bilyong nawawala at ang pagkamatay ni Cabral ay ang susi para mabuksan ang vault ng mga sikreto. Kaya ang tanong, ano ba ang alam ni Cabral? Bilang isang top official ng DPWH, dumaan sa kamay niya ang lahat ng mga kontrata. Yes! Siya ang nakakaalam kung aling mga kalsada ang ghost projects, kung aling mga tulay ang overpriced, at kung sinong mga senador ang may pinakamalaking insertion sa budget. Ang budget insertion ay yung mga pondong isinisingit sa huling sandali ng budget deliberation na madalas ay walang malinaw na paggamit. Ito ang pork barrel sa bagong anyo. Mga kababayan, sa bawat malaking iskandalo sa Pilipinas, laging may pattern. Una, may mamamatay o mawawala. Pangalawa, may lalabas na mga dokumento pero sasabihing peke o hearsay. Pangatlo, magkakaroon ng Senate inquiry na mauuwi sa wala dahil ang mga testigo ay biglang magkakaroon ng amnesia o kaya ay matatakot. At pang-apat, ang DOJ o ang Ombudsman ay magbabasura ng mga kaso dahil sa lack of evidence. Nakikita niyo ba ang pattern sa kaso ni Cabral? Halos lahat ng sangkap ay narito na. Pero ang pinaka-nakakapanindig balahibo ay ang posibilidad na si Usek Cabral ay biktima ng kanyang sariling katapatan o di kaya ay ng kanyang sariling pakikipagsabwatan na kalaunan ay nilaglag siya. May mga teorya na nagsasabing balak na niyang mag-expose ng mga kasamahan niya kaya siya tinanggal. May iba namang nagsasabi na siya ang fall guy at hindi niya kinaya ang pressure kaya siya nagpakamatay. Pero muli, ang NBI dashcam video ay nagbibigay ng ibang kulay. Kung may substantial video, ibig sabihin ay may nakita ang mga otoridad na hindi tumutugma sa opisyal na salaysay. Isipin nyo na lang, kung ikaw ay isang makapangyarihang politiko at alam mong ang pangalan mo ay nandoon sa listahan ng mga tumanggap ng commissions mula sa mga highway projects, ano ang gagawin mo? Hahayaan mo bang lumabas ang dokumentong iyon? Siyempre hindi. Gagamitin mo ang impluwensya mo sa palasyo para sabihing hearsay lang iyon. Gagamitin mo ang koneksyon mo sa DOJ para ibasura ang mga reklamo. At kung may mga taong masyadong maingay, sisiguraduhin mong mananahimik sila. Diba? Pwedeng totoo ang sinasabi ng gobyerno na wala talagang basehan ang mga paratang at ang pagkamatay ni Cabral ay isang personal na trahedya na sinasamantala lang ng mga kalaban sa politika. Hindi natin pwedeng baliwalain ang posibilidad na ito. Minsan, ang mga conspiracy theories ay nagiging paraan lang para sirain ang imahe ng isang administrasyon. Pero sa kabilang banda, napakaraming butas. Bakit ang bilis ng dismissal sa perjury case? Bakit ang tagal ilabas ng resulta ng NBI investigation sa dashcam? Bakit kailangang magbabala si Lacson ng cover-up kung malinis naman ang usapan sa budget?
At higit sa lahat, bakit si Leviste ay determinadong kontrahin ang opisyal na linya ng DPWH? Noong oras na may magbubulgar na, ang taong iyon ay namatay. Pagkatapos, ang mga bossing sa opisina ay nagsabing, "Wala kaming alam dyan, gawa-gawa lang ang mga papel na yan, at wag na nating pag-usapan." Huwag nating kalimutan ang papel ng DOJ. Ang kanilang desisyon na ibasura ang reklamo ni Senador Jinggoy ay nagpapakita kung gaano kahirap makuha ang hustisya. Kung ang isang senador na mismo ang nagrereklamo at hindi pinapaboran, paano pa ang ordinaryong mamamayan? Ano sa tingin niyo mga kababayan? Naniniwala ba kayo na ang Cabral Files ay peke lang talaga? O ito ang pinakatatagong ebidensya ng korupsyon sa ating panahon? Ang dashcam video ba ng NBI ang magiging huling piraso ng puzzle para malaman ang tunay na nangyari kay Yusek Cabral? O ito ba ay magiging isa na namang cold case na kalaunan ay malilimutan ng lahat? Ano ang masasabi nyo dito? Comment down below para malaman din namin. Maraming salamat.